immigration violations inihain ho sa Mongolia National na hinihinalang espiya ho ng China. May buong detalye dyan si Bombo Bea Piniza. Nahaharap ngayon sa 4 na immigration violations ang 30 taong gulang na Mongolian national na siyang hinihinalang tanim na espiya ng China matapos maaresto ito sa Iba Zambales itong Pebrero 12. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagdeklara umano ang banyaga na kulang ang kanyang mga background documents na susuporta sa kanyang dahilan na manatili sa bansa bilang isang estudyante sa isang aviation school sa Iba Zambales. Batay kasi sa mga inisyal na investigasyon, hindi otorisadong kumuha ito ng mga aerial photo ng paliparan sa iba at maging ang kalapit nitong ilog na Paluwig River na siya namang 5 nautical miles ang layo mula sa paliparan. Inaasahan naman na malalaman ng mga otoridad na ang mga naging pagkuha ng larawan ng banyaga ay nagresulta bilang banta sa pambansang seguridad o isang paglabag sa intelligence unit protocols matapos ang nagpapatuloy na verifikasyon sa tunay na background na naturang foreign national. Kabilang naman sa mga naging paglabag nito ay ang violation to Section 37A o paggawa ng bagay na hindi nakasaad sa panuntunan ng pagbibigay sa kanya ng visa, paglilihim ng kanyang background details, invalid immigration status, at ang pagiging undesirable alien nito sa loob ng Pilipinas. Nais po nating linawin na hindi po iba ang identity na nasabing Mongolian national. Ito po ay nagdeklara siya ng kulang ng kanyang backgrounds. Ito po yung mga naging dahilan po niya. At may ginawa siyang activity na kung saan ito ay hindi nasasaad doon sa pag-grant sa kanya ng visa. Pero patuloy po yung coordination bilang patuloy, kaya nga po nagsama-sama yung Bureau of Immigration, NICA, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police Intelligence Units sa pag-aresto sa nasabing Mongolian national. Ito po ay, accordingly to sa investigation, ito ay pagkuha ng aerial photography ng nasabing airport. Kung ito man po ay paglabag sa mga intelligence unit protocols po natin, ito po ay malalaman matapos po ang validations at verification. Paliwanag pa ni Tuanyo, ang naging pagsasampa naman ng mga administrative violations laban sa Mongolian national sa ilalim ng mga panuntunan ng Bureau of Immigration ay ang pinakamabilis naman na paraan para mapigilan ang mga illegal na ginagawa ng mga foreign nationals na hinihinalang nag-i-espiya sa loob ng Pilipinas. Kasunod na lamang ang mga magiging pagsasampa ng mga kriminal na kaso kapag napatunayan na ang pagiging espiya nito sa pamamagitan ng pagkalap ng mga sapat na ebidensya. Siniguro rin ni Tuanyo na handa naman na magbigay ng kanilang assistance ang pambansang pulisya sa Bureau of Immigration para sa iba pang mga banyaga na nagkaroon ng mga paglabag sa immigration laws. Pagdating naman po kasi sa mga foreign nationals, ang primary responsibility ng agency po dyan is Bureau of Immigration. Kapag hiningi ng BI ang ating tulong na Philippine National Police upang arestuhin ang mga quote-unquote undesirable aliens o minalabag ng ating immigration laws, patuloy po natin bibigyan sila ng assistance. Ang pinakamabilis po kasi na kaso sa mga undesirable alien, yung administrative violations ng ating Bureau of Immigration, yung mga di umano quote-unquote alleged spy, ito po ay mga criminal case at criminal proceedings na medyo matagal po ang proseso. Kaya ang ginagawa po natin yan, yung violations po nila ng immigration law, ito po yung pinakamabilis para po sila ay mapigilan sa kanilang mga ginagawa. At kung sila po isasampahan ng mga criminal cases, ito po ay papatuloy at medyo mahaba po ang panahon, kinakailangan ng mga ebidensya. Immediately, ang pinaka-the best po dyan, yung mga violation ng immigration law na kung saan sila ay mahuli o sila ay ma-deport. Samantala, nagpapatuloy naman ang verifikasyon at validation hinggil sa mga detalye at background information na naturang banyaga, kaya naman hindi pa nagpapaabot ng iba pang komento ang Philippine National Police hinggil dito. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.